Saying goodbye to love and the ending of a relationship is never easy. Yan po ang mini synopsis ng aming difficult chikahan dito sa The TT Show. Ito po si Alwin Ignacio, ang diva that you love. Kasama ko aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. Eto na, ang hinihintay niyong Tarihan at Talakayan Showbiz Edition. So Mare, totoo na ang mga chika, hindi ito haka-haka, hindi ito ipunyon. Hiwalay na po talaga ang dekolor at putina na Bea Alonzo at Dominic Roque. Ang anunsyo po, ang opisyal na anunsyo tungkol sa kanilang hiwalayan ay nagmula kay Ginoong Boy Abunda sa kanyang show. So ang tanong ng bayan, ano ba talaga ang dahilan ng hiwalayan, Mare? I don't care. Ay, Why should I care? They're not my relatives. di ba? So, porke hindi mo sila relatives, hindi ka na magkikare. Eh, bakit yung mga naghiwalay prior to this, nag-care ka? Hindi akala mo na nag-care, pero hindi ako nag-care because I don't invest on emotions. Talaga lang. Ayoko di na. ba? Ayoko na. Manahimik ka. Ang sa akin, ayon sa mga nakalap namin sa aming pananaliksik, hindi po prenuptial agreement ang dahilan kung bakit sila naghiwalay. Oo nga, kasi in the first place, si Dominic pala nag-offer na, let's have prenup. Di ba? Oh. Number 2, wala rin pong issue na money. Wala pong monetary issue na involved. Kasi pinapalabas ng iba sa X na di umano umutang si Dominic Roque kay Bea Alonzo dati during the course of their relationship. Tapos ang tagal-tagal nitong nabayaran. Hindi rin po totoo yun. Number 3, hindi rin po totoo na merong Tagaytay wedding. Walang Tagaytay wedding na mangyayari sa April. Wala rin binayarang venue. According to our research, ang kasalan nila dapat ay last quarter of 2024 at mangyayari sa isang European country. Ay? At higit sa lahat, totoo po na sinauli na ni Bea Alonzo ang kanyang engagement ring kay Dominic Roque. Ang nakakapagpalala lang lalo sa sitwasyon ay ang mga sidebars o mga side comments ng mga tao sa paligid nila Bea at ni Dominic. Dahil kung ang dalawa mas pinuling tumahimik, ang kapatid na lalaki ni Dominic Roque sa kanyang IG post naglabas ng illustration at ang caption ay Wolf in sheep's clothing. Sino ang wolf na nagtatago sa sheep's clothing? Sa tingin niyo po, TNT subscriber. Sino ang parurunggitan ng drawing ng kapatid na lalaki ni Dominic Roque? At ito pa, Mare, alam mo ba yung tungkol sa ginawa ng RM? Oo. At ang makeup artist. Ano naman ang drama ng makeup artist at ng RM? Di ba parang sad boy, Manipulative sad boy naman. Oo. Ang paranggit Oo. ng RM. At nag-second demotion pa ang makeup artist. So, sino ang manipulative sad boy? Alam mo, nakakatawa itong mga to, no? Tawa-tawa ako palagi sa mga cryptic post na yan, di ba? Yes. Kayo, mga nagki-cryptic post, makinig kayo, ha? Kayo ay ipinanganak na duwag. Hindi kayo kailanman magiging Gabriela Silang or Andres Bonifacio. Kasi nga duwag kayo! Di ba? Dinadaan nyo sa cryptic, diretsuhin nyo na magkaalaman kung sino matapang. Oo. Di ba? Parang kayong mga luka-luka dyan. Napakadali naman sabihin na si Dominic Roque ay manipulative sad boy. Mahirap ba yun? Diyos ko, tawag dito, you are always an insult to one's intelligence. Akala nyo lang, napaka-intelihente nyo dahil nagpapaano kayo, nagpapa-cryptic post pa kayo, di ba? Oo, ano feeling nyo, matalino kayo? Hello! Diba? You're not intelligent enough and you're not brave enough, di ba? Diba? At doon sa brother ni Dominic, si Lian, sana nalagay mo na yung fest ni Bea doon sa drawing. Oo, di ba? Wolf in sheep's clothing. Para tapos na. Yung nagkakagulo pa yung mga reaction ng mga tao kung sino yan. Para wala nang alin-alin ng naiba. At saka kampihan? Ang nangyari? Kapatid, tapos yung makeup artist, yung RM. Given naman talaga ng magkakampihan. Naghiwalay
Hindi natuloy yung engagement. At ako, inuulit ko ha, ang hiwalayan, ang pagkatuldok ng isang engagement, hindi lang isang party ang dahilan. It takes two to make or break a relationship. Kung may kasalanan si Dominic, of equal measure, ang pagkukulang at kasalanan ni Bea Alonso. Ako Diba? naman, ang feeling ko, Diyos ko, para to stop all speculations, dapat sa inyo na nang galing. Nag-official statement kayo, 1, 2, 3 sentences, mahirap ba yon? Oo. Di ba? Saka, hindi naman namin hinihiling ang the truth and nothing but the truth tungkol sa ano man talaga ang hiwalayan nyo. Dahil, karapatan nyo man yun, as private individuals, not to really tell us everything. Yung ano lang ang kaya nyo i-share. Pero ang drama nyo nga, nagpaka-Hollywood superstars kayo. Ginamit nyo pa ang King of Talk para maging official messenger nyo. O di, sige. Pero still, kakapare-pareho lang kayo ng mga unang naghiwalay. From Catherine Bernardo to Danielle, to Sian and to Kimmy, and to Richard and Sarah. Wala sa inyong matapang, sabi nga ni Kumaring Ultra Maldita, na nagsasabing, kaya po kami nagkahiwalay ay dahil sa ang drama nyo, pinoprotektahan nyo pa rin ang pride at ego nyo. Kaya hindi nyo maamin na ako, kung ano inyong mga pagkakamali at kung ano inyong mga pagkukulang. Ano maduwag nga sila, di ba? They are that is an act of cowardice. My God! It's been millennial period na ano ba? Di ba? You say things as they are. Yes. Di ba? Para mas magiging, you say as candidly as you can. Di ba? Para at least, di ba? Mas natural. Saka ano nga, this is the Gen Z and Alpha age already. Diyos ko. So what's keeping you? Maybe they want to keep their sanity pa, Mars. Kaya I don't see it. There's no sanity involved here to begin with. Hello? Di ba? If you are, if you are sane enough, no, dapat mag-i-issue ka ng official statement so that you will not be misconstrued. Yes. Kasi kung ano-ano ng speculation ang lumalabas eh. Oo. Kung ano-anong paninira, kung ano, di ba? At least, mag-inano mo, at least, ayun palang dahilan. Oo. Di ba? O Ganun sinabi lang mo, yun. kasi na-discover ko, My God! pwedeng ganun reason. Oo, di ba? Na-discover ko, kasi mabilis siyang apiran. My God! Pwede Hindi ko rin na naman alam reason kung yun. siya papunta ito. Pwede mo lang sabihin na, wala akong nararamdaman. Ay! Diyos ko, tuldok. Charot. Ano ba ito? Pag may ginagawa kaming labing-labing, wala akong nararamdaman. Nakakaloko. O di at least alam namin, di ba? Eh baka naman Pacific Ocean level na yung Charot. Charot lang. Aray ko. My God. Ano ba yan? Or we're just making things light, ha? We're not insinuating anything. My God. Di ba kasi And don't put words into our mouths, ha? Oo. Nako, ha? Mag-umanda kayo sa akin, Day. Diyos ko, Oo. Day. Ano lang yan, parang we're just having fun. Because at the end of the day, lahat naman tayo are not privy to what is the major reason for the breakup. Lalo yan, engaged na, di ba? At super made public pa yung engagement. Kaya ang mga tao hinihiling ang katotohanan sa inyo because you shared to us your happy moment. Di ba? Pwede na nyo namang hindi i-share engagement nyo. Pwede naman kinasal na lang kayo bigla. Di ba? Eh, share nyo pa. Tapos kayo, ang drama nyo, silence is our way of death defense. Kukuha kami ng Boy Abunda as our official speaker. Aray ko, my O, God. di ba? Siyempre, lahat ng mga tao, in this day and age, di ba, Mars? Lahat makataba ang utak. Oh. Tsaka hindi eh. Pag nagpo-promote, kung saan platforms available, kung saan kahit na hindi mo sige. Tapos may issue, wala na. Oo. Di ba parang, Ay, sa totoo lang, Bea Alonso, ha? Philbert. Philbert Angeli, kung nakikinig ka sa show namin, I dare you, gawin mong content itong hiwalayan nyo. Sino si doon Philbert? Yung totoong pangalan ni Bea. Philbert Philbert. Angeli. I dare you, ilabas mo sa YouTube channel mo, ang dami-dami na rin subscriber, kung ano talaga ang dahilan na iyong hiwalayan. Dahil total, gustong-gusto mo naman ng content, di ba? At dahil bongga to with matching tears ka, tapos uhog-uhog ever, habang ina-explain kung bakit kayo naghiwalay ni Dominic. At yes, Dominic, tama na rin ang mga pa-cryptic posts. At sige sa lahat, tigil-tigil na ang paggamit ng Biblia. To put your point forward. Huwag na natin idamay sa Lord.
Pwede naman, di ba? Naloloka ako kasi. Yung last post mo sa IG, kadyusan. Fresh from the Bible. Aray ko. Dahil ganyan na ang drama-rama mo sa buhay, Dominic Roque at Bea Alonso. Kayong dalawa, mag-subscribe na kayo sa aming YouTube channel sa Diario Tirada at sundan kami sa aming Facebook at Diario Tirada page para hindi na kayo maiskupan. At para rin, kung gusto nyo maupo rito sa gitna naming dalawa and spill your beans. Ito po si Alwin Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko ang aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. This is The TT Show. Ang Taray na Talakayan Showbiz Edition. Ayan, napagalitan ko tuloy kayo.